Good morning guys. So, gusto ko lang i-share Dati nung una akong nagtitrade, sobrang dami kong tinitrade. Umabot sa lahat ng pairs. Diba, nagkaroon ako ng strategy na iba pa dito sa strategy na tinuro ko. And then ang ginawa ko, lahat ng pairs, tinitignan ko siya and then tinitrade ko pag may nakita akong trade. Ang downside niya, nare-risk lahat ng pera ko. Tapos, ay di sabay-sabay yung trade. Ang nangyayari, kinakabahan ako kapag malapit na sa break-even or pag bumabalik yung price sa break-even. Ang tendency, kapag nag-negative na ako, dun ko pinapatay. Mas okay pala na one pair lang and then dun ka bumabad sa one pair. Kunwari, gold ka talaga, sa gold ka lang bumabad. Kasi mas makikilala mo yung pair na yon kung lagi mo siyang tinitrade. Hindi mo kailangan mag-trade ng sobrang dami at i-risk lahat ng capital mo para lang masabi mo na magiging profitable ka. Hindi ganun yun. Alam nyo ba na sa trading, less trade, mas marami kang magiging profit. Yun yung nasaksihan ko. Kasi nung nagstay ako sa one pair, 1 to 2 trades a day, dun ako nakakita ng result talaga. Kasi nung sa mga courses na tinake ko, sinasabi nila doon na kailangan yung trading ay i-treat mo as business. Paano ba mag-treat ng business yung mga businessman? Kailangan kapag ka nag-invest sila, for example, sa trading, nag-risk sila ng 500 USD, kailangan malaki yung makukuha nila. Pero pag nag-risk sila ng ganun, gusto nila sure or mataas yung probability. And then, kung hindi naman kailangan ng gastos, hindi sila magre-risk, hindi sila maglalabas ng pera. So ngayon, kung ikaw, sa isang araw mo, nagtitrade ka ng 5 hanggang 5 pataas, sobrang mauubos ka. Lalo kung lahat yung talo or kalahati ng talo, tapos yung risk reward mo ay mababa, 1:1. Mahihirapan ka makabangon pag gano'n. Mahihirapan yung psychology mo na tanggapin yung mga talo na yun. Ending, hindi ka na magtitrade. Matatakot ka na, maiinis ka na buong araw. Unlike kapag one trade a day, manalo matalo, okay ka na, tapos ka na. Okay, kasi marami pang araw na volatile ang market, na mahit yung TP mo. It's just the probability on that day, 'di ba? Paano kung the first day sobrang volatile and nakapag-TP ka ng risk reward mo is 3. Tapos the next day, hindi gumagalaw yung market, tas trade ka ng trade. Ano mangyayari doon? Mauubos lang yung lahat ng pinaghirapan mo. Mababalik ka lang sa negative. Naging problema ko siya for ilang months. Hanggang sa, yun. Nagtitrade na kasi ako for 1 year and 4 months. Pero masasabi ko na mabilis siya, yung proseso na yun. Dahil, lock in ako nun buong 1 year and 4 months. Talagang trading lang yung inaaral ko. Ang dami ko nang nasunog na accounts. And mind you guys na kapag bumili ka ng account, hindi agad makakapasa. Tandaan nyo lagi na hindi porket bumili ka ng account, makakapasa ka na agad. Kasi sobrang hirap mag-prop firm. Sobrang hirap na ma-experience nyo na lang yan. Kayo na yung makakapagsabi na mahirap nga talaga. Psychology, ganyan. Lalo kapag wala kang sistema na maayos, hindi mo sinusunod yung mga rules mo, yun may hirapan kang makapasa sa prop firm. Pero once na makapasa ka kahit isa, sobrang tataas yung confidence mo, sobrang magtitiwala ka sa rules and strategy na meron ka, sobrang magi-stay ka sa rules mo. Yun yung nangyari sa akin. Kaya I'm not pushing you na gawin yung rules ko, na gawin yung strategy na to, pero ito yung nakapagpa-switch nung thinking ko na hindi ko kailangan mag-trade na mag-trade. Ang kailangan ko, hintayin yung oras na pwede ako mag-trade, which is yung 3 PM to 5 PM sa Euro USD. Kung ikaw confident ka sa gold, confident ka sa iba-ibang pair, okay lang yun. Basta ang sa akin lang, limitahan mo yung pagtitrade mo. Kasi the more you risk, the more na mawawalan ka ng pera. The more na hindi mo masisave yung mga profits na naipon mo. Okay? Yun lang. Sana may nakuha kayo kahit konti lang dito sa video na to. Thank you very much.